So alamin natin dito sa video na 'to kung ano nga ba talaga ang podcasting. According to this, podcasting is a way to share audio content. Saan? Sa internet. Anong mga 'to? Paano 'to mabuo? You are creating, recording, and distributing yung mga episodes patungkol sa mga iba-ibang topics katulad ng depende kung ano yung hilig mo, 'di ba? Art, science, horror, love stories, whatever. Isipin mo para siyang radio show that you can listen to anytime, anywhere, using your apps, sa phone mo or sa computer. Ano yung mga format ng podcasting? Okay? Ito na yon. Pwede siyang interviews, pwede siyang solo commentary, di ba? Pwedeng discussions, marami kayo. Pwedeng nagkukwento ka lang at marami pang iba. May mga news, may nagtuturo, may nag-entertain, may nagkukwentong personal stories niya, at may mga nag-advise professionally. Ngayon, paano ito naipaparinig sa internet? Through distribution. Okay? Ang distribution, eto na yon. Na-mention ko, mapapakinggan mo siya sa Apple Podcast, sa Spotify. Itong Google Podcast, wala na yan. Kakatanggal lang yan. And kung asan pa man na mga distribution platform or directories. Okay, itong mga platforms na to, inaalaw yung mga listeners na mag-subscribe sa yung podcast, mag-download, or mag-stream ng episodes. Okay? Paano nga ba ginagawa ang podcast? Siyempre may planning ka. Alamin mo kung anong topic mo. Anong klaseng format. Sino ba yung target audience mo? Diba? Ilang beses sa isang linggo or buwan. Then, after that, recording ka. Siyempre, kailangan mo siya ng microphone, recording software katulad ng ating ginagamit ngayon, Adobe Audition, and siyempre, para makapture ang audio. Dito tayo papasok sa dalawang ito. Usually, dito lang sa editing. Editing audio, yung pinakita ko sa iyo sa mga previous episodes, videos natin, para ma-improve yung sound quality, pwede tayo mag-add ng music at tanggalin yung mga mistakes. After editing, syempre, ando yung publishing. I-upload mo yung episode mo na na-edit mo na sa mga hosting platforms katulad ng nabanggit ko, Libsyn, Spotify for podcasters, Podbean, and kung ano pa man na mapipili mo. Then, syempre, pag post mo nun, kailangan mong ilagay yung show notes. Meaning, itong show notes na to, parang description ng episode mo, saan ba yung patungkol. Lalagay mo siya ng titles, descriptions. Show notes usually para siyang summary. No, hindi siya summary totally na para i-give out mo everything. Parang ma-entice mo lang yung tao na makinig. Ipaalam mo, ano ba yung makukuha nila doon para makapag-engage sila at ma-excite sila makinig. Now, isa sa part sa podcasting ang monetization. May mga podcaster, syempre, kailangan din nilang kumita. Na may monetization sila through sponsorships, ads, kapag sikat na, syempre may ads yan. May mga donations kapag may mga fan-based ka na, or premium content subscriptions. Halimbawa, talagang sikat at maganda yung content, bibilhin mo yung episode para ikaw ang maunang makapakinig or ikaw lang ang makapakinig. Parang ganon. Now, isang part ng podcasting, syempre kailangan magbuo ng community. Mag-build ka ng community ng listeners mo para makapag-engage yung content. Okay? Ikaw na creator, kailangan mo itong mag-build ng community saan? Sa social media platforms like Facebook, di ba? Or kung saan man na gugustuhin mo. Now, saan ba ito makukuha itong show mo or yung podcast mo? Ang kagandahan sa podcast, yung accessibility niya, ang pinaka main benefit nito ay yung accessibility. Yung mga tao ay pwedeng makinig habang sila ay may ginagawa like driving, exercising, cooking, working. 'Di ba? Napaka-convenient sa kanila na i-consume ang iyong audio content na hindi sila nag-stop sa kanilang ginagawa
habang sila nakikinig. Unlike watching TV, hindi ka pwedeng, 'di ba, mag-drive habang nanonood ng TV, baka madisgrasya ka. Okay? So, hindi ka makapag-concentrate sa pagluluto mo kung nanonood ka ng TV. Para siyang radio din, 'di ba? Makikinig ka lang. Ang kagandahan ng podcasting sa radio, kapag yung schedule ng show ay 1 p.m. at nakapakinig ka ng 1:30, late ka na ng 30 minutes. Unlike sa podcast, pwede mo siyang mapakinggan anytime kasi on demand siya, 'di ba? Pwede kang makapag-download anytime, makapag-stream ng episodes anytime. On demand consumption. Para siyang Netflix, 'di ba? Anytime pwede kang manood ng Netflix. So in summary, ang podcasting ay napaka-versatile, accessible na medium for sharing audio content sa iyong audience. Okay? Ino-offer niya yung flexibility ng pakikinig, napaka-convenient na pakinggan para sa mga listeners. 'Di ba? Hindi sila kailangan mag-set ng time or hintayin yung oras mo para lang ikaw mapakinggan. They can listen to your episodes anytime, anywhere. Okay? So yan ang podcasting.